Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo dito, welcome na welcome din po kayo. And thank you po sa inyong pagbisita. I truly appreciate it. Tignan po natin ang inyong mga mensahe for today, September 23. We have number 40, 6 chakra, Archangel Metatron, Gemini. Maaaring nga iba sa inyo, nagdadasal kayo kay Archangel Metatron. Yun ang aking napipick up. Maaaring si Archangel Metatron is one of your guardian angels, no? Pagdating sa usaping archangels, no? So, this is also, downloads na parating sa inyo, Gemini, no? Downloads, intuitive messages, divine guidance that is going to bring you clarity and enlightenment, no? Maaring yan ang dinadasal ninyo, na palinawin ang inyong isipan, bigyan kayo ng kalinawan sa inyong isipan, gabay na kailangan ninyo, maaring sa decision making na gagawin ninyo sa ngayon, no? Maaring ganon ang ganap. Kaya, make sure that you are tuning in all the time sa inyong intuition so that marinig ninyo kung ano ang gabay para sa inyo. Nang sa gayon, magkaroon na ng clarity ang isip ninyo sa ngayon at makapag-move forward na kayo sa buhay. No, Gemini, kung ano man ang kailangan ninyong pagdesisyonan or maybe choices. No, maaring may mga choices kayong kailangang pagpilian dito. So this is it, no? Pinapadalhan na kayo ng gabay, no? Nang sa gayon ay makapamili na kayo ng dapat ninyong mapili. Maaring that is related to relationship, no? Maaring nag-iisip kayo, tama nga ba ang gagawin ninyo pagdating dito sa usaping pag-ibig? Are you talaga, naririnig ko dito kung magpo-propose na kayo. Maaring merong na kayong karelasyon ngayon, Gemini, and maybe you are thinking of settling down. Maaring nag-iisip na kayo kung tama ang panahon na nga ba para kayo ay mag-propose sa inyong person, no? Yan ang akin napipick up dito. At maaari din na this is definitely a new love connection for some of you, Gemini. Maaring nag-iisip kayo ngayon kung handa na nga ba kayo, no, para pumasok sa isang bagong relasyon. Handa na ba kayo? Or yung taong ito ba ay siya na nga ba? No, siya na nga ba ang right person for you? Yung mga ganon, no? So, maaring yan ang mga pinag-iisipan ninyo. Maaring yan ang mga kailangan ninyong pagdesisyonan, no? Na pinag-iisipan niyo talaga. Kaya humihingi kayo ng gabay, no? And maaari din talaga na meron ditong new love connection na mabubuo between you and another person, no? Nagbubukas na muli kayo ng inyong puso sa ngayon, Gemini. Maaring nanggagaling din kayo sa sitwasyon na medyo siguro may dati na kayong nakarelasyon, nagkahiwalay, hindi prosper ang relationship ninyo, nakapag-heal na kayo, nakapag-move on na kayo, and now, maaring merong nandiligaw sa'yo, at maybe talagang parang gusto nyo na din na magbukas ng puso ninyo para mahalin kayong muli, or magbubukas din kayo ng puso para magmahal din naman kayo ng bago na sa ngayon, no, Gemini? So definitely there is a new beginning, a new relationship dito na mabubuo between you and another person, no? Maari din na reconciliation, no, Gemini? Maaring ang iba din sa inyo dito, maaring merong nagkahiwalay, maaring nagkatampuhan, alam mo yon, may away, so nagkahiwalay. Maaring meron ding pag-uusap ngayon, reconciliation ang maaring maganap din for some of you. Maaring you are giving another chance dito sa inyong relationship, dito sa person ninyo, no? So that could be as well for some of you. We have number 33. Please look up for the meaning of number 33 because that is a very powerful number, no? Basahin nyo po, ang daming resources online nag-i-explain ng mga ibig sabihin ng mga numbers, no? That is a master number 33. And meron kayong mababasa dyan, additional insight, additional information, no? Na mag-resonate sa inyo, Gemini. So, we have number 20. Ayan. So, may inggit, no? May mga inggitero-inggitera siguro sa paligid ninyo dito, Gemini. Maaring you're very successful na, maaring you're accomplished person, maaring masaya ang puso ninyo, masaya ang buhay,
Kaya may mga taong naiinggit sa inyo. But, deadma ka na lang, no, Gemini? Kung yan ang mga naiinggit sa iyo, ay may mga ginagawang or mga sinasabing kung ano-ano pa, pinaparinig sa inyo, deadma ka na lang. Okay? Those are the kind of energies na hindi nyo dapat palapitin sa energy field niyo or hindi nyo kailangang pansinin. Okay? So, let's take a look for more messages through the trinkets. We have peace. Ayan. So, may peace offering. Yun ang aking na-pick up agad. Gemini, merong peace offering sa inyo dito. Maaring si Inggitera, Inggitero. Maaring siya, yung merong peace offering sa iyo. Maaring may mga pang-i-intrigue itong ginawa sa inyo in the past and ngayon, no? Makikipagbati na siya sa iyo. Maari din na yung peace offering na yan is dito talaga sa karelasyon ng iba sa inyo, no, Gemini. Doon sa karelasyon, sa may karelasyon na nag-away, alam mo yun, may hindi pagkakaintindihan. So, ngayon, maaring magkakabati na muli kayo talaga, no? So, maaring ganun din ang sitwasyon. And also, you are finding the element of peace na ngayon and tranquility and serenity, Gemini. Kaya magiging masayang muli ang puso ninyo, ang pakiramdam ninyo, kasi maaring masusolusyonan nyo na kung ano man ang pinagdadaanin ninyong challenges, problema, mga ganon, no? Kaya magiging, na kayo, feeling at peace. So, that is really beautiful, no? Beautiful blessing. So, we have letter J. Ayan. So, letter J. Maaring yan ay inyong initials or maari din na initial yan ng inyong person, no? Or the person that you are dealing with. Maaring initial yan ng mga inggitero at inggitero sa inyong paligid. Gemini, halo. So, we have Cupid. Ayan. So, that is about desire. That is about affection. That is about, bagong, tawag dito, meron talagang bagong relationship dito na mabubuo, no? Sa inyo, Gemini. So, yun ang akin napipick up dito. Maaring merong papanain na puso, talaga dalawang puso ito si Cupid ngayon at mabubuo ang isang love and romantic relationship. So, maaring kayo yon, Gemini, no? Maaring ikaw yan na maaring pumasok na sa isang bagong romantic relationship or maaring magkabati na kayo ng inyong person, no? Na medyo nagkaaway, nagkahiwalay at ngayon there is going to be an opportunity for a reconciliation. So, good luck. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago po kayo rito, welcome na welcome din po kayo. And thank you po sa inyong pagbisita. I truly appreciate it. Tingnan po natin ngayon ang mga mensahe para sa inyo. Today is September 23. We have number 5. Ayan, Libra. Parang pumasok ito sa hang on. Oh my God, I can't remember. Gemini. Ayan. So, Libra. Maaring meron kayong Gemini placement sa yung chart or maybe you are dealing with a Gemini, no? Maaring yung person niyo is a Gemini. Maaring ganun ang sitwasyon. And, number 5 resonates with change. So, it feels like there is going to be some change na gusto na ninyong gawin sa buhay ninyo. You are creating some positive change dito sa buhay ninyo in some areas, lalong-lalo na sa mga area na meron kayong unhealthy attachment, no? For some of you, Libra, of course, hindi ito para sa lahat, no? For some of you, maaring meron kayong unhealthy attachment na pagdating sa relationship, pagdating sa trabaho, no? Kasi maaring you're working long hours, maaring overtime kayo ng overtime, napapagod na kayo, exhausted na kayo. So, yung parang very unhealthy na yan para sa inyo. Maaari din na you are may karelasyon na siguro very toxic person din siya. Kaya, alam mo yun, yung parang controlling din siya. Maaring gano'n. And that is also a very unhealthy attachment para sa inyo, no? It could be anything dito, Libra. It could be vices din, no? Maaring gano'n. Na it feels like maaring may mga realization ng iba sa inyo dito, Libra, na it's about time for you to detach
from these unhealthy attachments, no? Maaaring maiisip ninyo yan na it's about time na lumayo ka na, iwanan mo na ang kung anumang sitwasyon na yan because maybe you are feeling that you are not going anywhere, no? Kung patuloy kang nandyan sa sitwasyon na yan, no? Yeah, right. Kasi dito sa Garden and the Gate, meron ka nang kinukonsider dito, no? Na mga na lugar or let's say for example trabaho, you know, or situation na gusto ninyong puntahan, no? Maybe you are really realizing na ngayon na what if, no? Mag-apply ako ng trabaho dito sa ganitong kumpanya. What if mag-shift ako into ganitong career, yung mga ganon. So, may mga kayo, maaari may mga naiisip na kayo ngayong ideas na maaari ninyong puntahan after na makaalis kayo sa sitwasyon na to, na unhealthy attachment na yan, no? So, may mga kinukonsider na kayo ditong sitwasyon na maaari ninyong simulan or puntahan, gawin, yung mga ganon, para nang sa gayon ay makaalis na kayo sa sitwasyon na to kung ano man yan, no? But now, parang iniisip-isip nyo pa lang din, pinagpaplanuhan ninyo, parang may idea lang kayo, no, na this could be, you know, another avenue para sa inyo para makapagsimula kayo ng bagong buhay, no? So, tinitingnan nyo pa lang, nagpaplano kayo, maaaring nag-i-strategize kayo sa ngayon, when are you going to start doing this change, kailan, paano, anong gagawin ninyo, so maaaring nandun kayo sa stage na yan, no? Kasi alam nyo na kung ano ang kinabibilangan ninyo ngayon, there's nothing there for you anymore. Hindi na kayo masaya dyan, kaya kayo nag-iisip ng ibang sitwasyon na maaaring gusto ninyong puntahan or gusto ninyong baguhin talaga ang buhay ninyo sa ngayon, no? And do something else or go somewhere else, no, Libra? Pero ngayon, tinitignan ninyo, pinag-aaralan nyo muna before you are going to make that change, no? Pero at least, diba, maganda na nagsisimula na kayong mag-isip or maganda na nagpaplano na kayo na umalis kayo sa kung ano man ang unhealthy situation na yan because that is no longer your place sa ngayon, ano? Angel of Balance is here para tulungan kang mabalanse ang buhay ninyo. Kasi maaari talaga na kung ano man ang unhealthy attachment nito is influencing your life a big time, no? Maaring dyan na lang umiikot ang buhay ninyo sa unhealthy attachment na yan. But ngayon na nakakapag-isip-isip na din kayo, it's because balance is coming back into your life. Nakakapag-isip na kayo ng mas maayos ngayon, maliwalas na ang inyong nararamdaman kahit papano, you know, slowly, no, na ibabalik nyo na yung sentro, yung sarili ninyo sa sentro, na ibabalik nyo na yung focus, yung concentration ninyo because maybe may mga ginagawa na kayo ngayon in order to bring the balance back into your life, no? And with the help of Angel of Balance, definitely, you know, very soon, Libra, very soon, with the hard work din na ginagawa ninyo ngayon, definitely magiging maayos ang lahat. Makakapag-isip na kayo ng mas positibo, mas maganda, makakapagplano na kayo ng mas maganda para sa buhay ninyo. So that is really beautiful. We have Leaf. Ayan, so that is about rebirth. So talagang bibigyan ninyo dito ng pagkakataon ng sarili ninyo na makapagbagong buhay, Libra. So that is very exciting na, alam mo, lakas ng loob dito ang kapital ninyo. Talagang maglalakas loob kayo dito and you are going to choose yourself sa ngayon kung anong makakapagpasaya sa inyo, kung ano ang sa tingin ninyo makakabuti para sa inyo. Yun talaga ngayon ang pinag-iisipan ninyo on how you are going to bring that situation into your life na maging maayos ang lahat, no? And magagawa ninyo yan. This is a rebirth. That's rebirth. Yes, see? We have the baby girl. Ayan, this is new beginning energy. So, talaga namang eventually, Libra, no? Maaring yung gate na to, bubuksan nyo na to
very, very soon, no? At pupunta na kayo, papalayain nyo na ang sarili ninyo from this unhealthy attachment, and maaaring mag-apply na kayo ng bagong trabaho, maaaring magtayo na kayo ng sarili ninyong negosyo, iwanan nyo na yung karelasyon ninyong very toxic person, maaaring ganon ang gagawin ng iba sa inyo, depende sa inyong sitwasyon, no? But definitely, there is new beginning energy. May bagong simula dito na talagang i-embrace ninyo very, very soon, Libra, no? Maaari din ang iba sa inyo dito is welcoming a new baby, no? Baby girl or baby boy, maaaring mag-welcome kayo ng bagong baby sa mundong ito, no? We have leaf, another leaf that is an olive leaf naman this time that represents peace and friendship, no? Maaring talaga, you know, sa pagkakaroon ninyo ng balancing muli sa buhay ninyo, mararamdaman nyo na muli kayong mababalot ng peace and serenity. Kaya napakaganda, maaring that is also with the support of your friends. Maaring may role din dito ang inyong mga kaibigan sa pagkakaroon ninyo ng balancing muli sa buhay ninyo. Maaring meron kayong mga tulong na natatanggap, mga advices siguro from your friends, and they are very supportive of you, maybe dito sa kung ano man ang pinaplano ninyo, no? So, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot, and kung bago po kayo dito, welcome din po kayo, and thank you po sa inyong pagbisita. I truly appreciate it. Tignan po natin ang mga mensahe para sa inyo today, September 23. We have 35 first chakra, Archangel Michael. Ayan. So, maaring ang iba sa inyo dito, Aquarius, you know, laging nakikipag-usap in prayer with Archangel Michael, no? Parang si Archangel Michael, siya yung leader, no? Ng parang army. Army ng, ng mga angels. Ayan. Siya yung pinakabida pagdating sa mga angels. So, maaring, lagi kayong humihingi sa kanya ng protection, ng safety, maaaring lagi kayong nagdadasal sa kanya, no? Maaari din ang iba sa inyo dito, Aquarius, is focusing on laying a solid foundation din pagdating naman sa kung ano-anong bagay sa buhay ninyo, no? Maaring doon kayo nakafocus ngayon, firm foundation, no? Maaring sa relationship yan, na iniisip ninyo, at maaari din na ang iba naman sa inyo dito is working on your personal issue, yung mga ganon, maaring ang iba sa inyo before parang mayroong insecurity kayong nararamdaman about yourself, pero ngayon with the help of Archangel Michael, maybe you're working on that, no? Maaring you're working on that, you're working on your confidence, self-esteem, yung mga ganon, no? Aquarius, so tignan natin kung ano pa ang ganap for some of you. We have Angel of Strength. Napaka-blessed ninyo, Aquarius, no? Kasi ito, dalawa ng angel meron kayo. You have that Angel of Strength. Maari talaga na ang iba sa inyo dito, will be helped out by Archangel Michael and the Angel of Strength to, buhayin, i-activate sa sarili ninyo ang courage and inner strength, no? Kasi siguro, alam mo yun, yung parang meron kayong pagka-weak, no? Yung kalooban ninyo, siguro, hindi kayo, yung masasabi nating matatag, matibay ang dibdib, yung ganon. Parang shy kayo, ganon, Aquarius. Ang iba sa inyo siguro, very shy. Maaring ang iba sa inyo, yung lagi kayong nagko-conform with other people, yung parang ginagawa ninyo mga bagay to please other people, at laging nako-compromise ang happiness ninyo, yung mga ganun ba, no? Pero ngayon, Aquarius, you are working on your confidence, self-esteem, and with the Angel of Strength helping you din na ma-activate ang iyong inner strength. It feels like meron talaga ditong pagbabago. There's going to be
personal transformation na mangyayari sa inyo, Aquarius, no? Maaring madami kayong gagawing inner work ngayon, no? Inner work to activate your inner strength and courage. Alam mo yun, yung papatatagin na ninyo ngayon ang inyong dibdib, no? Papatibayin ninyo ang inyong dibdib sa ngayon. So, maaring may mga realizations kayo ngayon na instead of being very shy, instead na sunod kayo sa ibang tao, maaaring you're going to step now into your personal power, no? At papanindigan ninyo din ang inyong sarili, kung anong inyong mga paniniwala, no? Maaaring mabago din yan. Kasi maaaring may mga self-limiting beliefs din kayo ngayon at maaaring yun ang nagpupush sa inyo para mag-conform lang kayo lagi sa ibang tao, yung mga ganon. Kaya, definitely, Aquarius, for some of you, may napipick up ako dito, you are really going to transform yourself ngayon. Talagang mas parang you're going to step into your personal power ngayon. You're going to reclaim your power ngayon over yourself. No? Yung bang parang ang tawag dito, yung personal boundary din ninyo is going to be there sa ngayon na magiging matatag na kayo, magiging firm na kayo kung kailangan ninyong magsabi ng no, you're going to say no. Alam mo yun, yung parang magiging convincing na or papalakasin na din ninyo ngayon na ang inyong conviction, yung ganon, ano, na hindi na kayo ngayon basta-bastang mapapabaw na lang ng ibang tao, hindi na kayo basta-bastang susunod na lang sa gusto ng ibang tao, yung mga ganon, talagang ano na kayo ngayon, you're going to stand for yourself, kumbaga, Aquarius. So, personal transformation, yun ang napipick up ko dito, you're going to work on right now. Look at that, there is another angel. Oh my God! Aquarius, napakagaling, napakaganda ng mga mensahe ninyo dito. So, ibig sabihin nito talaga, Aquarius, na you are divinely guided. Yung mga angels ninyo talagang laging nandyan, laging nakasuporta, laging nakabantay, nakaprotekta sa inyo. We have the third chakra dito. Archangel Samuel also is here. See? Talagang puro puro about your personal development, yung personal power ninyo talaga ngayon, napakalakas na, Aquarius. Parang you are going to be feeling different na ngayon, parang nag-i-evolve ngayon si Aquarius into the best version of yourself. Kasi may transformation na mangyayari dito talaga. Inner work, ang sipag din ninyo, no? Ang sipag din ninyo na kalkalin kung ano man ang sa sarili ninyo na kailangan baguhin, kailangan improve. Yung ngayon, naglalakas loob din kayo na simulan ang pagbabagong ito sa sarili ninyo that is going to make or develop yourself into the best version of yourself, Aquarius. So, napakaganda. Yung third chakra natin, that is about your life force energy, no? So, coupled with your tiwala sa sarili, coupled with your inner strength and courage, ay talaga naman kung ano ngayon ang kaya ninyong kung ano ngayon yung mga gusto ninyong gawin, you are really going to do that, no? Parang ano na kayo ngayon, magiging sobrang lakas na ang inyong dibdib, matatag na ang inyong dibdib, kung ano man yung mga iniisip ninyo, kung anong ini-envision ninyo for yourself, you're going for it. No? Yun ang ganap dito for some of you. Aquarius, you will be enlightened, you will be guided with the starfish. Ginagabayan talaga kayo. Napaka-blessed ninyo, Aquarius. You are divinely guided, no? Nandyan ang presence ng inyong mga angels and archangels and your guardian angels. And you also have divine guidance, no? Pinapadalhan kayo ng gabay ng divine universe also to guide you on what you need to do in your life. Diba? We have path of life, yan, steering wheel ng ship. So, meron magbabago na talaga ngayon ang direksyon ng buhay ninyo, Aquarius, no? Papunta talaga kayo ngayon sa pagde-develop ng inyong sarili, no? Hindi na kayo doon sa baw ng baw na lang kayo, sunod na lang kayo ng sunod. Ngayon, tatayo na kayo for yourself, no? Yun na ang direction that you are navigating around this time. So, that's really beautiful.
passion, desire, ayan, maaring meron din bagong pag-ibig dito na papasok para sa iba sa inyo. This could also be your desire na maging mas matatag na kayo, desire na mas maging iba na kayo, no? A different Aquarius na is going to emerge ngayon. Maaring yun ang iniisip ninyo na gusto ninyong maging, di ba? Yung hindi na kayo mahihiya, hindi na kayo shy, yung bang meron na kayong paninindigan sa sarili. Maaring yun ang desire ninyo ngayon na gusto ninyong ma-achieve. So, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.